Good afternoon mga kababayan. Ito po may pasabog itong si Mon Tulfo tungkol po sa dalawa, si VP Sara Duterte at si Attorney Zulaika Lopez. Alam niyo po itong si Mon Tulfo, marami pong alam to. Balita man tungkol sa mga pulis at kahit pati pang marites na usapin, marami po siyang alam. Si Mon Tulfo ay dating malapit po ito sa mga Duterte. Actually, siya po ay naging envoy sa China sa panahon po ni Digong Duterte, pero ngayon, I think, kumalas na po siya. At dumistansya na sa Duterte. At isa na rin po ito sa mga umaatake ngayon sa pamilyang Duterte, itong si Mon Tulfo, ang kapatid or kuya ni Senator Raffy Tulfo. May pasabog po siyang inilabas. Ito po ang dahilan kung bakit napakalapit ni Sara Duterte, ni VP Sara kay Attorney Zulaika Lopez. Alam niyo po, itong dalawa po na ito ay talaga matagal na pong kanilang samahan. Back in Davao City, nung mayor pa po si Inday Sara, ay talagang tauhan na niya itong si Zulaika Lopez. Kitang-kita po natin sa harap ng camera ang closeness ni VP Sara sa kanyang chief of staff. At parang may naamoy tayong romance. So, sabi po ni Mon Tulfo, nais nyo na ba talaga malaman kung anong dahilan? Kung bakit napaka-concern at napaka-close ni VP Sara at hindi niya maiwan-iwanan itong si Attorney Lopez. At tapos bigla na lang sabing, dahil meron silang relasyon. At matagal na raw po itong relasyon na to. Ayun po ang sabi ni Mon Tulfo. Siya po ang ating source of information, si Mon Tulfo. Na yan po ngayon ang kumakalat, mainit na kumakalat na pinag-uusapan or usapin. Ang iba po, ang alam nila o mga dahilan, may kanya-kanya po silang haka-haka kung bakit binisita niya at hindi niya po maiwan-iwan ang kanyang chief of staff ay dahil daw po baka kumanta. Baka po sabihin niya lahat ng kanyang nalalaman. Yan. Yan po ang karamihan or majority sa mga Filipino. Yan po ang haka-haka ng taong bayan na binabantayan niya dahil baka po magaya kay Ruina Garma na siya po aamin, magsasalita. Pero iba naman ang kay Mon Tulfo. Looks like marami pong alam itong pong si Mon Tulfo sa mga Duterte. Sa bagay nga po, dati po silang magkaibigan. Actually, yun nga, siya po ay napili ni Pangulong Digong na maging envoy sa China noong panahon niya. Ito pong si Mon Tulfo. Kaya marami po siyang nalalaman. Looks like. At ganun din po yung sinasabi niyang relasyon ni dating Pangulong Digong at Ruina Garma. Galing din po yun sa kanya, kay Mon Tulfo. So, meron pong posibilidad na totoo nga itong sinasabi niya na merong relasyon itong si VP Sara at si Attorney Lopez. Ang pagkaka-describe nga niya po ay isa daw pong lesbian at AC/DC, yan pong tawag niya sa kanya pong pahayag. Kaya mga kababayan, ito po ay ayon kay Mon Tulfo. Galing po sa kanya itong pahayag na ito, na kaya di daw po niya maiwan-iwanan itong kanyang chief of staff ay dahil
meron po silang relasyon. Naku, pag nakarating po ito kay Mans Carpio, ano kaya magiging reaction niya? Totoo kaya to? Hindi po natin alam. That is according to Montulfo. Actually, meron na nga po mga controversies noon na lumalabas na nai-involve na naman itong si BP Sara Duterte. Sinasabi po nila, ito po sa isang basketball player na meron ding behavior, meron ding pag-uugali sa court na, mainit maglaro. Nagipag-physikalan, kung naalala nyo po si Jan Amores. Yan. So yan, bali-balita na naman po, inililink na naman po nila noon ito sa Vice President. Pero tayo po, hindi po natin alam kung ito nga po ay totoo. Itong si Montulfo talaga, magaling magaling din magmarites si Mr. Montulfo. Marami po siyang nalalaman na hindi po natin alam. Sa bagay, kitang-kita po natin na galit, pinaglalaban ni BP Sara ang kanyang Chief of Staff. Kung totoo nga po ito, talagang, makikita mo naman sa kanyang mga galaw, si BP Sara, na talagang pinaglalaban niya ang kanyang Chief of Staff. Dahil pinagmumura niya, nagbigay ng mga threats, etc., mga mahanghang at, maruruming salita. At meron pang halong pagbabanta. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, maaaring ang tama si Montulfo na meron ngang relasyon ng dalawa. Hindi po natin alam. So, yan po ang napapabalita ngayon at mainit na pinag-uusapan. Alright, so ito lang po muna ngayon ng ating maigsing talakayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat.